Kabanata 471. Panipi tuldok. Sa totoo lang guluhin iyon, sa palagay ko maaari kitang tanggapin kahit na hindi mo natutupad ang lahat ng mga karaniwang kondisyon. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ibenta ang kotse at bumili ng sarili mong bahay. Kung maaari mong gawin iyon ng tama, makakakuha ka ng trabaho bilang isang clerk sa tanggapan ng publiko. Magkakaroon ka ng mga social insurance at pondo sa pabahay pagkatapos. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng matatag na buhay sa hinaharap. Panipi, alam mo ba, mayroon akong isang subordinate dati na may isang kapatid na 3 taon lamang na mas matanda sa iyo. Hindi pa siya kasal. Kapag nakapag-ayos ka na, maaari kitang maging matchmaker at tutulungan ka ring makakuha ng asawa. Sabi ni Willie. Napatulala si Gerald, kaya hanggat handa siyang magbigay ng pera sa kanya, bibigyan siya ni Willie ng napakahusay na paggamot. Gayunman, nagulat si Leila. Tatay, hindi ba ang kapatid ng kalihim na iyon? Alam mo, ang bagal ng intelektual. Kaya paano kung siya, hindi madali para sa kahit sino na makakuha ng asawa sa mga panahong ito. Tingnan ang mga kwalifikasyon ni Gerald. Hindi ko rin ginagarantiyahan na ang ibang partido ay handa na magpakasal sa isang tulad niya. Panipi, Tio Jung, hindi mo ako kailangang mag-alala tungkol sa akin. Pilit na pinipilit ni Gerald na hindi sumabog sa galit, ang mukha nito ay pumapalit sa pagitan ng pula at mapatla. Tiisin lang niya ito sa pag-iisip tungkol sa sinabi ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi pa tapos si Willie. Kapag natapos na ang hapunan, kaagad na nakipag-ugnay si Willie sa isang pangalawang dealer ng kotse nang hindi man lang hinihintay na lumusot si Gerald. Pagkatapos ng lahat, nais niyang ibigay ni Gerald sa kanya ang bahagi ng perang iyon bago gamitin ang natitirang pera upang makabili ng isang bahay para sa kanyang sarili. Ito ay isang mahusay na pagkakataon upang ayusin ang isang contractual na trabaho para sa Gerald din. Hindi bababasa, bahagi siya ng bahagi sa samahan noon. Si Gerald, natural, ay ayaw gawin ang anuman sa mga ito. Napakalapit niya sa paglabas ng kanyang pagkakakilanlan sa sandaling yun upang masampal niya ang lahat ng kanilang mukha. Gayunpaman, naikuyong niya ang kamao sa likuran niya habang iniisip ang mga salita ng kanyang ama upang panatilihing kalmado ang kanyang sarili. Kung sa bagay, sinabi ng kanyang ama na nagawa niya ang mga bagay kay Tia Leia upang pabayaan si Tio Jung. Dahil hindi niya alam kung ano ang nagawa sa kanya ng kanyang ama, nanatili siyang tahimik. Gusto lang niyang wakasan ng mabilis ang bagay na ito. Kapag tapos na iyon, ayaw na niya ng anumang bahagi sa kanila sa kanyang buhay. Hindi pa rin mahalaga sa kanya ang kotse, kaya't sumang-ayon na si Gerald. O sige, hayaan mong samahan ka ni Douglas kapag ipinagbili mo ang kotse mo sa paglaon. At least marami pa siyang nalalaman kaysa sa iyo. Sa ganoong paraan, hindi ka malilinlang ng hindi mo namamalayan. Sabi ni Willie nang hindi na sinala kahit konti ang kanyang mga salita. Kung hindi pa naitaas ni Douglas ang ideya na gamitin si Gerald upang magbigay at mag-ipon ng pera para sa kanya, hindi na sana. Pinangarap ni Willie na mapunta sa trabaho si Gerald. Hindi man niya ginawa ito kahit na isang contractual na trabaho lamang ito. Sa pag-iisip tungkol dito, sa sandaling natanggap niya ang pera ng donasyon, maaari na lamang niyang random na ayusin si Gerald upang magtrabaho bilang isang clerk sa anumang departamento. Sa ganoong paraan, makakakuha si Gerald ng kahit $2,000 sa isang buwan. Naramdaman ni Willie na gagawin na sana niya kay Gerald ang isang malaking pabor. Naturally, pumayag si Douglas na sumama kay Gerald. Halata ang kanyang hangarin. Nais niyang kunin ni Willie ang lahat ng pera ni Gerald at maging ang kanyang sasakyan. Tingnan natin, nasubukan ni Gerald na magpakitang muli sa harapan niya sa hinaharap. Hindi inaasahan, mas handa si Gerald na sumang-ayon sa lahat ng ito para lamang sa pagkakaroon ng trabaho. Haha, syempre, alam na ni Gerald kung ano ang tumatakbo sa isipan nina Douglas at Tio Jung. Ginagawa lamang niya ito upang gumuhit ng isang malinaw na linya ng pagkakaiba sa pagitan nila sa hinaharap. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng magandang dahilan upang
Tanggihan at tanggihan ang alinman sa hiniling ng kanyang amasa. Hinaharap kong hihilingin niya sa kanya na tulungan muli ang pamilyang ito. Si Leila at ang ilan sa kanyang mga malalapit na kaibigan ay sinundan sina Douglas at Gerald sa pangalawang kamay na tindahan ng kotse. Boss, narito kami upang magbenta ng kotse. Panipi, isang batang lalaki ang dumating na tumatakbo palabas ng shop nang marinig niya ang mga taong tumatawag sa kanya. Pagdating, oh wow, isang Mercedes-Benz G500. Panipi, nang makita ni Douglas ang boss ng lugar, mabilis siyang lumapit sa kanya. Siya ang magiging kausap niya sa transaksyong ito. Ang kanyang layunin ay makuha ang boss na ibababa ang presyo ng kotse hanggat maaari para kay Gerald. Nang lumingon si Douglas upang tingnan ang reaksyon ni Gerald. Dito, nagulat siya nang makita na si Gerald ay sa halip nakangiti. Zino, narinig ang kanyang pangalan, tumangala ang amo at natigilan siya. Nang makita si Gerald, ngumiti siya ng malapad at tinapik ang hita niya ng 2 beses. Well *sick me. Gerald, ikaw ba talaga iyan? Naglakad si Zino papunta kay Gerald na may pagtataka sa mukha. Ang boss doon talaga ang kapitbahay ni Gerald na pagkabata na. Itinuring din ni Gerald na matalik niyang kaibigan. Si Zino ay 6 na buwan lamang na mas matanda kaysa kay Gerald at ang dalawa ay madalas na naglaro bilang mga bata. Si Zino ay palaging naging mabait sa kanya. Bumalik noong sila ay mas bata, pareho silang nangunguna sa klase. Sa pang-akademya, gayunpaman, dahil sa ilang kadahilanan, tumigil si Zino sa pag-aaral bago niya matapos ang junior high school. Mula sa puntong iyon, natutunan niya kung paano ayusin ang mga kotse. Hindi inaasahan, makalipas ang ilang taon, magiging maayos na si Zino. Siya pa nga ang may-ari ng isang second-hand car shop ngayon. Mula nang umalis si Gerald sa kanyang bayan upang mag-aral sa universidad sa ibang lungsod, matagal na siyang hindi nakakauwi. Bilang isang resulta, pareho silang bihirang makipag-ugnay sa bawat isa sa nagdaang 2 taon. Kabanata 472. Sa kabila nito, malapit pa rin silang magkaibigan sa pagkabata. Kahit na hindi pa sila nagkakilala sa isang dekada, ang parehong malabatang damdaming saya ng kanilang ibinahagi ay mananatili pa rin. Ikaw F***Sacker, kailan ka bumalik? Bakit hindi mo ako tinawagan, ha? Tanong ni Zino habang nilalaro niya ang likod ni Gerald ng ilang beses. Aw, ngayon lang ako bumalik. Matagal na bago ako bumalik. Kaya't nananatili ako sa Seren County sa ngayon. Sagot ni Gerald. Habang ngumiti siya ng masaya. Zino, customer yan. Maging profesional. Sigaw ng isang babae. Paglabas niya ng shop, nagbihis siya ng moda at mukhang nasa kidad niya si Gerald. Siyempre, alam ni Gerald kung sino din siya. Galing siya sa kanyang junior high school at noon, nakikipagrelasyon siya kay Zino. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang supermarket sa bayan at sila ay mahusay na gawin. Tila kapwa nila pinananatili ang kanilang relasyon kahit na sa loob ng maraming taon. Hey, huwag mong sabihing nakalimutan mo ang tungkol kay Shena, sabi ni Zino habang nakangiti. Siya ang fiancé ko ngayon. Pareho kaming nag-asawa 3 buwan lamang ang nakakaraan. Oh, si Gerald yun. At dito ako nagtataka kung sino ito. Bilisan mo at batiin ang mga customer. Panipi. Nang makita ni Shena si Gerald, simpleng tumingin ito sa kanya nang malamig bago tumalikod upang umalis. Hindi niya talaga hinamak o minamaliit siya, ngunit si Gerald ay nakakaramdam pa rin ng kaunting sama ng loob sa pagtingin niya sa kanya. Paimpol na ngumiti si Gerald nang marinig matapos itong marinig. Boss, tapos ka na ba? Kanina pa kami nakatayo dito. Pareho ba kayong tapos na mag-chat? Tanong ni Douglas habang tinatapik ang paa. Douglas ay pakiramdam bahagyang naiinis. Upang isipin na ang may-ari ng tindahan na ito ng pangalawang kamay na kotse ay talagang matalik na kaibigan ni Gerald. Walang paraan upang magawa niya si Gerald na maghirap ng pagkawala ngayon. Oh, sino ang nagbebenta? Ikaw na ba? Sabi ni Zino habang nakangiti habang nakatingin kay Douglas. Ay, hindi ako ang hinahanap mo. Tinutulungan ko lang si Gerald. Naibenta ang kanyang Mercedes-Benz G500. Kanina pa niya ito
hinihimok kaya, sasabihin kong $150,000 ang dapat gumawa ng lansihin. Sagot ni Douglas. Tiningnan niya kaagad si Gerald bago sinabi, Gerald, this is your body right. Hindi ka ba masamang pakiramdam sa pagbebenta ng iyong sasakyan sa kanya sa napakataas na presyo? Pagkatapos ng lahat, mahusay na kung makakagawa ka ng kaunting kita. Panipi, hindi man lang niya hihintayin na mag-reply si Gerald. Si Zeno naman, natigilan. Gerald, ito ang iyong sasakyan. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat balang araw. Sa ngayon, alamin, ngulang na natutuwa ako na ikaw ang ipinagbibili ko ng kotse, sagot ni Gerald habang nakangiti. Pasimpleng tumango si Zeno bago dahan-daang lumakad sa kotse. Nang siyasatin ito, pagkatapos ay binuksan niya ang hood ng kotse upang tingnan ito mula sa loob. Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng $300,000. Mukhang hindi mo ito hinimok nang higit sa isang buwan. Gerald, sa totoo lang, bakit mo pa ibinebenta ang kotseng ito? Ano pa, pinaplano mong ibenta ito sa $250,000 lamang? At sino pa ang batang ito? Tanong ni Zeno habang nakatingin kay Douglas. Alam niyang walang kabuluhan si Douglas sa sandaling binanggit niya ang pagbebenta ng kotse sa halagang $150,000 lamang. Nagmamadali siyang ibenta ang kotse dahil gusto niyang makakuha ng sarili, bahay, asawa, at trabaho din. Sa halagang iyon, magagawa namin ni Uncle Jung ang lahat ng kinakailangang kaayusan para sa kanya. Magkakaroon siya ng isang matatag na trabaho na hindi niya mawawala sa kanyang buhay. Haha, sagot ni Douglas na ulap. Oh, sinasabi ba niya ang totoo? Ang Tito Jung na ito ay talagang nakakakuha ng isang matatag na trabaho para sa iyo pati na rin isang asawa. Panipi, napatingin si Zeno kay Gerald na may kasiya siyang ekspresyon sa mukha. Kung nakuha ni Gerald ang lahat ng iyon mula lamang sa pagbebenta ng kotse, kung gayon sulit na sulit ang transaksyong ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan para kay Gerald, ang kanyang mahal na kaibigan. Nakasagot lamang si Gerald na may isang mapang-aswang ngiti sa labi. Hindi lamang niya nasabi sa kanya na ginagawa lang niya ang lahat nang ito upang matulungan ang kanyang ama na gantihan ng isang pabor. Gusto kong bilhin ito sa iyo ngayon, ngunit wala akong gaanong pera sa kamay. Gayon din, naninigarilyo ka ba? Guguluhin kita, upang maalaga ng mga gawain ng aking kapatid. Sabi ni Zeno, habang naglabas ng sigarilyo at ipinasa ito papunta sa direksyon ni Douglas. Gayunpaman, hindi kinuha ni Douglas ang sigarilyo. Sa halip ay, inilabas niya ang kanyang sarili at sinindihan ito. Oh, kaya wala kang pera upang bumili sa amin ng kotse. Bakit ka pa mag-abala sa pagbubukas ng isang pangalawang kamay na tindahan ng kotse noon? Kalimutan kong gayon, tingnan lamang natin ang pangalawang kamay na tindahan ng kotse sa tapat lamang ng kalye. Maaari mo itong makita para sa iyong sarili, di ba, Gerald? Ang iyong kaibigan ay walang pera upang bumili ng kotseng ito. Panipi, sabi ni Douglas na may ngisi habang nakatingin sa kapwa Zeno at Gerald. Hindi mo kailangang bigyan ako ng $150,000. Alam mo kung ano, ibibigay ko lang sa iyo ang kotse. Hindi ko na kailangan pang magmaneho ng kotseng ito. Panipi, mahinahon na sabi ni Gerald na may mahinang ngiti sa labi. F***sick. Gerald, baliw ka ba? Panipi, si Leila, ng lahat ng tao, ang sumigaw sa panukala ni Gerald. Nakatulala ang ekspresyon nito sa mukha habang nakatingin kay Gerald. Kabanata 473. Ang kotse ang kanyang pinakadakilang pag-aari at ibibigay niya ito sa kanyang kaibigan ng libre. Gerald, hindi ito ang oras upang magpakitang gilas. Napaisip si Leila, walang tigil sa isip niya. Bagaman nagsimula ng baguhin ni Leila ang kanyang opinyon tungkol kay Gerald, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit sa mga sinabi nito. Bago ang paglipas ng mga pangyayaring ito, lihim na itinuring ni Leila na si Gerald ay kanyang kasintahan. Ngayon, ayaw na niyang isipin ito. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, ito ay halos tulad ng itinuturing na kanya ang kotse sa una. Hindi ko matanggap yan. Ito ay isang bagong kotse, kapatid. Hindi ko basta-basta may aalis sa iyo ng libre.
Kumusta naman ito? Mayroon akong $100,000 sa kamay ngayon. Bibili ako ng kotse sa rate ng merkado ng $270,000. Bayaran kita ng natitirang pera kapag naibenta ko na ang kotseng ito. Deal. Panipi. Kung ganun, mabibili mo lang ito sa akin ng $100,000. Kung gayon, sagot ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa labi. Alam niyang hindi tatanggapin ni Zeno ang kotse ng libre kahit anong gawin niya. Gayunpaman, paano makakabawi ang Gerald's Mercedes-Benz G500? Para sa insidente na nangyari noon. Pinagpag ni Gerald ang kaisipan. Sa isipan niya sandali, seryoso, huwag kang mag-alala tungkol dito, Zeno. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, bilhin lamang ito sa $100,000. Dalhin mo sa amin ang kontrata, kaibigan. Sabi ni Gerald habang tinatapik ang balikat ni Zeno. Natahimik si Zeno at simpleng sumunod. Napagpasyahan niya na, ibabalik lamang niya ang pera kay Gerald kapag naibenta na ang kotse. Hindi talaga bagay sa kanya ang kontrata. Habang pinirmahan ni Gerald ang kontrata, mukhang naguguluhan si Leila habang si Douglas ay lihim na labis na nasisiyahan. Opisyal nang naibenta ang kotse at bibigyan ni Gerald si Willie ng $70,000 para sa kanyang fundraiser. Matapos gawin ito, $30,000 na lang ang natitira. Kay Gerald, Douglas, Leila, nagtitinda ng bahay ang pinsan kong babae. Kagagaling lamang niya sa negosyo at hindi pa siya nakakakuha ng trabaho sa oras na ito. Dahil sa pagbili ni Gerald ng bahay, bakit hindi ko siya tawagan? Maaari niya itong bilhin mula sa kanya. Alam mo, gayunpaman, na $30,000 ay halos sapat na para sa paunang bayad. Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Leila na sumunod sa kanila. Puntahan mo, sagot ni Leila habang medyo tumango. Sa sandaling nagawa ang pang-down pay, opisyal na magiging isang tag-ayat muli si Gerald. Bukod sa kanyang bahay at mortgage na babayaran niya, wala na siyang iba. Para kay Leila, iyon ang katumbas ng pagkawala ni Gerald ng lahat ng kanyang paunang charisma. Anumang mga nararamdaman niya para sa kanya, ngayon ay nasa 6 na talampakan sa ilalim. Ang pagbabalik kay Gerald, ang tanging dahilan kung bakit siya nangako na ibibigay ang kanyang kotse at una ay ibibigay kay Willie, ay dahil lamang sa nais niyang bayaran ang utang sa ngalan ng kanyang ama. Kung hindi dahil sa kanyang ama, mababaliw si Gerald na talagang maaabala tungkol sa isang tao bilang minuscule tulad ni Willie. Ito ay naka-out na ang mga bahay ang pinsan ng kaibigan ni Leila ay inalok ay nasa magandang lokasyon. Si Gerald mismo ay nagpaplano na bumili ng ilang mga bahay sa Seren County upang makapag-ayos siya ng tirahan at tirahan para sa ilan sa kanyang mga executive. Kahit na ang kanyang orihinal na plano ay bumili ng isang buong gusali upang magamit niya ito bilang isang hostel ng kawani, hindi magiging problema para sa kanya na suriin muna ang isang bahay at i-book muna ang isa sa mga unit. Matapos magpaalam kay Zeno, umalis na si Gerald kasama ang pangkat ng mga tao. Ito ay medyo madali upang bumili ng bahay. Ang dapat lamang gawin ni Gerald ay pumili mula sa isang pagpipilian ng mga bahay, magbayad ng paunang bayad, at mag-sign ng isang kontrata. Kapag tapos na iyon, kailangan lang niyang maghintay para aprubahan ng bangko ang kanyang utang. O, pinsan at gwapong Douglas, maraming salamat sa iyong suporta. Dahil huli na, mangyaring manatili. Tretuhin ko kayong 4 sa hapunan. Ginagamot kayo ng lahat ng pinsan mo ngayon. Panipi, sabi ng pinsan ng dalaga, masaya na nabenta. Tungkol kay Gerald, simpleng nakatayo siya sa gilid habang hawak niya ang akdang pambili ng bahay at kontrata. Siya ang nagbabayad para sa bahay ngunit ang salesgirl ay simpleng iniwan siya sa bilang. Siyempre gagawin niya. Sa sandaling makita niya si Gerald, agad niyang masasabi na siya ay isang taong ignorante lamang na hindi pa nakikita ang marami sa mundo. Ni hindi man lang siya nag-abala payulugan siya. Kapag tapos na ang transaksyon, mayroon siyang mas kaunting dahilan upang nais na maging malapit sa kanya. Walang paraan na magagawa natin iyon. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo, hindi kita mapapayagan na gamutin kami sa hapunan ngayong gabi. Sa halip, dahil bumili si Gerald ng bahay,
Ngayon, dapat siya ang gumagamot sa amin. Sabi ni Douglas, habang tumatawa ng masaya. Oo, kami ay tumatakbo sa paligid mo mula alas 7 ng gabi. Halos 11 na ngayon. Ano pa, tinulungan ka naming mag-secure ng isang bahay para sa iyong sarili. Alam mo, kung hindi ka pamilyar, hindi mo rin mabibili ang bahay na ito sa presyong ito. Dapat kang magpasalamat. Panipi, Kabanata 474. Ang sagot ay nagmula sa isa sa mga kaibigan ni Leila. O sige, mga babae. Sabihin ko sa iyo, babayaran ko ang anumang kinakain natin ngayong gabi. Maaari kaming gumastos ng hanggang sa $1,500 ngayong gabi. Panipi, nakangiting sabi ni Douglas. Ngunit Douglas, bakit ikaw ang nagbabayad? Malinaw na si Gerald ang dapat na magpagamot sa amin. Panipi, sa gayon, maaaring hindi mo alam ito, ngunit utang ko kay Gerald ang eksaktong halaga ng pera. Kung babayaran ko ang halagang iyon, para sa hapunan, ang IOU ay ganap na mababayaran. Panipi, iniisip ni Douglas sa sarili noon, na hindi dapat isaalang-alang ni Gerald na muling makuha ang kanyang $1,500 mula sa kanya. Mas gugustuhin niyang gamitin ang pera upang aliwin ang lahat, kaysa ibalik ang pera sa kanya. Ayos lang, fair na, panahon na nang umalis ako sa trabaho ngayon. Parin, masayang sabi ng sales girl. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang cellphone ni Leila. Si Willie yun. Ano ito? Hindi ba tayo nagkasundo na siya ay magbibigay ng kahit $120,000 upang makahanap ako ng trabaho? Bakit may $70,000 lamang? Panipi, Itay, ipinagbili niya ang kotse sa $100,000 lamang mula noong kaibigan niya ang mamimili. Ang lokong yun, bibigyan ko lang siya ng award para sa $70,000 pagkatapos, tulad ng para sa oportunidad sa trabaho. Ayusin ko lang ito para sa kanya sa hinaharap. Malamig na, sagot ni Willie bago tumambay. Gerald, sinabi ng tatay ko. Medyo nahihiya si Leila habang nakatingin kay Gerald. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi siya bibigyan ng trabaho kaagad. Simpleng, ngumiti ng mahina si Gerald. Inaasahan niyang mangyayari ito. Mabuti, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng trabaho para sa akin. Tulad ng para sa hapunan, lahat kayo ay magpatuloy. Hindi ako sasama. Panipi, habang nagsasalita siya, kinuha niya ang IOU ni Douglas mula sa kanyang bulsa bago ito hinawi sa kalahati sa harap nila at itapon sa basurahan. Sa kanyang paglalakad palayo, wala siyang naramdaman na galit sa ilang kadahilanan, kahit na palagi nila silang kinukutya. Ito ay tumagal sa kanya ng isang sandali, ngunit Gerald madaling napagtanto pagkatapos na ito ay dahil hindi sila mula sa parehong mundo bilang siya ay hindi niya kailangang maghawak ng anumang galit sa mga langgam na tulad nila. Tungkol naman sa pamilyang Jung, nag-ambag na siya ng sapat na pondo upang matulungan silang makabalik. Ano pa, nag-donate pa siya kay Willie para matulungan siyang makalakam ng pondo. Hindi alintana kung magkano ang pagkakautang ng kanyang ama kay Uncle Jung, ang halagang ito ng pera ay tiyak na makakasunod sa anumang pinapaboran sa ama ni Gerald na may utang sa pamilya. Jung, hindi na magkakaroon ng anumang mga utang sa panig ng kanyang ama. Ito ang bagay na nasisiguro ni Gerald. Dahil doon, hindi na niya kailangang mag-alala pa o pag-alagaan pa ang mga ito. Ang isang hapunan sa kanila ay magiging walang katuturan. Nang gabing iyon, bumalik si Gerald sa hotel upang matulog. Alas 7 ng sumunod na araw, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Si Zeno yun. Magandang umaga, Gerald. Gising ka na. Kung malaya ka, bakit hindi ka lumapit sa aking tindahan? Mayroon akong napakalakas na, masarap na agahan na naghihintay para sa iyo dito. Oh, at nga pala, nabento ko na ang kotse mo. Halika at ipagdiwang natin iyan. Sabi ni Zeno sa telepono. Matapos malaman na si Gerald ay maaaring may kagyat na pangangailangan ng pera, ginugol ni Zeno ang buong gabi sa pakikipag-ugnay sa ilan sa kanyang mga kaibigan at kapantay upang maghanap ng mamimili para sa kotse ni Gerald. Si Gerald mismo ay namiss din si Zeno. Kahit na hindi niya tinawag,
Si Gerald, pupunta sana si Gerald upang bisitahin siya alinman sa paraan. Kung sabagay, naisipan na niyang bisitahin ang Zeno bago bumalik sa Seren County. Nang matapos na siyang maghugas at maglagay ng sariwang hanay ng mga damit, dumiretso si Gerald patungo sa pangalawang kamay na tindahan ng kotse ni Zeno. Pagdating sa pamilyar na tindahan, agad na hinayla ni Zeno si Gerald. Papasok sa isang silid at nilok ang pintuan sa likuran niya. Umaga Gerald, isa kang maswerteng B****. Tinulungan kami ng isang kaibigan ko na makipag-ugnay sa isang mamimili kagabi. Haha, nagawa kong ibenta ang iyong sasakyan para sa eksaktong $280,000. At bago ka magsabi ng ano pa man, kumukuha ka ng $107,000 sa iyo, gusto mo o hindi. Kikita pa rin ako ng kita na $10,000. Salamat sa iyo. Panipi, matapos ang kanyang pangungusap, inabot niya ang isang cheque kay Gerald. Naturally, ayaw tanggapin ito ni Gerald. Kung sabagay, hindi man. Sigurado si Gerald kung kumita ba talaga si Zeno ng anumang pera mula sa transaksyon. Habang patuloy silang itulak ang cheque pabalik-balik, biglang galit. Nakatok ay biglang nagsimulang tumama sa nakalock na pinto. Zeno, buksan mo ngayon ang pinto. Nakita mo na ba ang aking $15,000 na libro sa pagtitipid? Panipi, ang boses ay nagmamayari kay Shena na nakatakbo lamang mula sa kusina. Kabanata 475. Ano ang $15,000 na libro sa pagtitipid sa bangko? Tanong ni Gerald, bahagyang nagulantang. Bago pa siya mapigilan ni Zeno, binuksan na ni Gerald ang pintuan upang makita ang isang balisa na Shena. Ay, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kailangan kong gamitin ang pera, sabi ni Zeno, habang nakangiti. Para saan mo ginagamit ito? At ano ang hawak mo sa iyong kamay? O Diyos, anong ginagawa mo sa sobrang laking check? Panipi, ang pagkabalisa sa boses ni Shena ay tila lumalala pa. Ang pera kay Gerald. Paano kami makakabili ng halos bagong-bagong kotse sa $100,000 lamang? Ano pa, ito ay isang Mercedes-Benz G500. Sagot ni Zeno. At bakit imposible? Ano ang masama sa kita ng ilan sa kanyang pera? Zeno, hindi mo pwedeng lokohin ang iba pa sa kanilang cash. Ngunit siguradong maloloko mo siya. Bigyan mo ako ng tseke. Panipi, sigaw ni Shena habang dinukot ang tseke mula sa kanyang kamay. Naibenta namin ang kotse sa halagang $27,000. Binigyan na namin si Gerald ng $100,000 at kailangan din naming bigyan ang iyong kaibigan ng $15,000 para sa pagpapakilala sa amin ng isang mamimili. Panipi, narinig ito, tiningnan ni Shena ang tseke at hingal sa sobrang takot. Sa halagang nakasulat dito, $170,000. Zeno, ano ang kahulugan nito? Sinasabi mo ba sa akin na gumamit ka ng aming sariling $5,000 para kay Gerald? Mawawalan tayo ng $15,000 sa napakalaking transaksyon noon. Nagalit ka na ba? Panipi, natahimik, agad na kinuha ni Shena ang isang bote ng alak bago ihulog patungo kay Zeno. Kahit na hindi ito tumama sa sinuman, nahulog ito sa harap mismo ni Gerald. Si Zeno ay nag-alala sa kanyang sarili, tinitingnan ang mga kilos nito. Pareho silang mukhang naghahanda upang labanan. Ang totoo, ang kotse ay hindi nabili ng $280,000. Si Zeno ay gumastos ng sarili niyang pera upang maghanap para sa isang mamimili. Sa huli, ang transaksyon ay nakakuha sa kanya ng zero profit. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil maiintindihan niya na labis na naguluhan si Gerald noong nakaraang gabi. Ipinagpalagay ni Zeno na ito ay dahil sa mga isyu sa pera. Dahil dito, nais niyang tulungan si Gerald na makakuha ng pera sa lalong madaling panahon. Si Zeno, para sa isa, ay higit pa sa handang gawin ito para sa kanyang matalik na kaibigan. Sa kasamaang palad, ang Shena ay hindi nagkakaroon ng anuman. Sa mga iyon, ibigay mo ang tseke, Shena. Tinitiyak kong makukuha ni Gerald ang kanyang buong $70,000. Panipi, sa ibabaw ng aking patay na katawan. Malaki ang pagkakautang sa atin ni Gerald.
Tandaan mo Zeno, hindi ka sana mapapatalsik kung hindi mo sinaksak ang isang tao dahil kay Gerald. Hindi ko sana kailangang ipamuhay ang ganitong buhay sa iyo kung hindi dahil sa kanya. Nasa tuktok ka ng klase mo noon. Sagot ni Shena nang umiiyak na siya. Ano iyon Shena? Ano ang sinasabi mong F***? Sumpa ni Zeno, habang namumula ang mukha sa galit. Si Gerald ay nahuli sa pagitan ng labanan at maaari lamang niya itong subukang idagdag. Sa totoo lang, naramdaman ni Gerald ang isang paghihirap sa kanyang puso sa sandaling ibalik ni Shena ang memorya ng pangyayaring iyon. Parehong Gerald at Zeno ay nagmula sa mahirap na pamilya. Lumaki sila na may parehong lifestyle at minuscule na kapalaran na humantong sa pareho sa kanila upang maging napakalapit na mga confidant. Habang pareho silang nag-aaral ng sama-sama, si Zeno, hindi katulad ni Gerald, hindi lamang magaling sa mga pagganap sa akademiko, ngunit gusto rin niyang lumaban. Hindi bihira na mahuli si Zeno na nakikipaglaban sa iba kahit na mula sa isang murang edad. Ipinaglaban niya rin si Gerald. Si Gerald ay naghirap ng higit na pananakot sa high school kumpara sa kanyang oras sa junior high. Dahil nakikipaglaban pa rin si Zeno sa kanya ng mga nananakot sa kanya noon. Nagbago ang lahat nang maganap ang insidente. Noong panahon pa ng kanilang junior high school, nagkaroon ng isang matalik na kaibigan si Gerald. Hindi sila eksaktong nasa isang relasyon noon. Ang pinaka hindi nila ginawa ay ang pagsulat ng mga titik sa bawat isa. Gayunpaman, ang isa pang mag-aaral, na kilalang gangster, ay nag-interes sa parehong babae. Dahil alam niya na nagbahagi si Gerald ng malapit na relasyon sa kanya, dinala niya ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gang upang bugbugin si Gerald pagkatapos ng pag-aaral isang araw. Kasama ni Zeno si Gerald ng mga oras na iyon at nang makita niya ang matalik niyang kaibigan na papaluan na, tinulungan niya si Gerald na lumaban. Sa kanyang estado ng gulat, sinaksak ni Zeno ng isang kutsilyo ang batang gangster. Habang mapalad na walang napatay noong araw na iyon, si Zeno ay pinatalsik mula sa paaralan dahil sa pangyayaring iyon. Kabanata 476. Matapos mapatalsik si Zeno, binugbog ng maraming beses si Gerald. Kahit na ang batang babae na ang gangster ay naiwan si Gerald na pipiliin na makasama ang mapang-api. Ang dahilan kung bakit natakot at nahihiya si Gerald sa mga batang babae tuwing nakikita niya sila sa panahon ng kanyang high school at unibersidad, ay direktang nalink sa kaganapang ito. Sa sandaling napatalsik si Zeno mula sa paaralan, nagpatuloy lamang siya sa pamumuhay sa mga kalye. Siya ay bihirang kailanman sa bahay. Ano pa, nang pumasok si Gerald sa high school, patuloy na binabago ni Zeno ang kanyang numero ng telepono. Mahirap para kay Gerald na makakausap lang siya minsan. Mula noong araw na iyon, palaging itinatago ni Gerald ang sakripisyo at kabaitan ni Zeno sa kanyang puso. Ito ay dahil ang posibleng dakilang hinaharap ni Zeno ay nasira ng isang solong kaganapan, at ito ay direktang sanhi ni Gerald. Alam ni Shena ang tungkol sa lahat ng ito at ito ang dahilan kung bakit ayaw niya kay Gerald. Si Shena ay talagang napakagandang babae. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang malaking supermarket sa bayan at napakayaman nila. Gayunpaman, hindi niya kailanman hinamak o minamaliit si Zeno. Pagkatapos ng lahat, nakikipag-date siya kay Zeno mula sa unang taon ng junior high school hanggang sa puntong ito. Sa makatuwid, palaging nagkaroon ng talagang magandang impression kay Shena si Gerald. Sa makatuwid, anuman ang sinabi ni Shena o kung gaano kalubha ang pagtrato niya sa kanya, hindi lang maramdamang galit si Gerald sa kanya. Kung sabagay, mukhang maayos naman ang ginagawa sa kanya ni Zeno. Pinasadya nito ang pakiramdam ni Gerald at wala siyang hahawak laban sa kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. Ito ay tumagal ng ilang oras at paghimok, ngunit sa wakas ay pinigilan niyang pigilan ang laban mula sa pagiging masyadong ligaw. Kapag ang lahat ay huminahon ng kaunti, si Shena ay nagtungo sa kusina upang tapusin ang paghahanda ng agahan na kalahati pa lamang natapos bago siya maubusan. Habang kumakain sila, nagkwentuhan sina Zeno at Gerald tungkol
Sa iba markang paiwati ibang mga nangyari sa nakaraan. Ginamit din ni Gerald ang pagkakataong ito upang sabihin kay Zeno, na nanalo talaga siya ng Mercedes-Benz G500 sa isang kaganapan. Nag-aalangan pa rin si Gerald tungkol sa kung dapat niyang sabihin kay Zeno ang tungkol sa kanyang totoong pagkatao. Pangunahin ito sapagkat natatakot si Gerald na kung sinabi niya kay Zeno ang totoo sa labas ng asol, kung gayon ang taos-pusong pagkakapatiran na ibinahagi nila ay mawala ng ganoon. Naturally, dahil si Gerald ay nakabalik na sa Seren County, tiyak na lalabas siya upang tulungan si Zeno hanggat kaya niya. Sige, paano kung gagawin natin ito sa halip? Hindi talaga ako komportable sa pagkuha ng napakaraming pera sa iyo, Gerald. Mayroon na akong matatag na buhay at may fiancé pa ako ngayon. Ikaw, gayunpaman, ay hindi pa nakakapag-ayos. Maaari kang makahanap ng kasintahan sa lungsod at baka gusto niyang magpakasal at manirahan sa hinaharap. Isipin ito bilang isang pamumuhunan mula sa akin para sa iyong hinaharap na kaligayahan. Babawi lang ako ng isang maliit na halaga ng pera, at ikaw na ang bahala. Paano yon? Panipi. Mapilit pa rin si Zeno na bigyan si Gerald ng pera. Gayunpaman, patuloy na tumanggi si Gerald. Sinabi pa niya na aalis. Siya kaagad kung patuloy na igigiit ni Zeno na ibigay sa kanya ang pera. Narinig iyon, napakamot sa likod ni Zeno bago tuluyang sumuko. Hoy Zeno, hindi ba mas mabuti ang ganitong paraan? Sa perang iyon, mapapalawak mo ang iyong negosyo. Sa ganoong paraan, kayang bayaran ka ni Gerald sa lahat ng nagawa mo para sa kanya. Panipi, kapansin-pansin na mas masaya si Shena sa sandaling nakita niyang sumuko si Zeno. Gayunpaman, masasabi rin niya na si Zeno ay medyo naguluhan. Siya nga pala, si Zeno, isang matandang kasamahan ko ay tumawag. Noong isang araw, sinabi niya na ang isa sa kanyang matalik na kaibigan ay nagmamadali na magpakasal at siya ay nasa edad na katulad namin. Sinabi niya sa akin na ipakilala ang isang mabuting tao sa kanyang kaibigan ngunit wala akong naisip sa araw na iyon. Bakit hindi namin subukang ipakilala sa kanya si Gerald? Maaari silang magpunta sa isang blind date at kung maayos ang lahat, maaaring makilala ni Gerald ang kanyang magiging asawa, tulad nito. Talagang tutulungan mo si Gerald na mahanap ang kapareha niya sa buhay noon. Panipi. Sinampal ni Zeno ang hita niya bago tumawa ng malakas. Naririnig mo yan, Gerald? Panahon na para sa isang blind date, kapatid. Dahil nais niyang magpakasal ng mabilis, sa anumang swerte, kayong dalawa ay maaaring ikasal sa taong ito. Sigurado akong hindi siya magiging katulad ng mga batang babae na nakilala mo sa lungsod. Iyon ay may labis na mataas na pamantayan at kanilang mga pamilya. Marahil kahit na mas mataas na pamantayan kaysa sa mga batang babae mismo, masyado lang silang hindi makatutuhanang panipi, sabi ni Zeno habang umiling. Umiling si Gerald na nagpapahiwatig na hindi na kailangan ang blind date. Bakit hindi? Walang mawawala sa iyo kung hindi pa ito gagana. Naturally, hindi kita hinihiling na magpakasal kaagad. Kung pareho kayong magkakasundo at akma para sa bawat isa, mabuti para sa iyo. Kung hindi ka, walang mali dyan. At least, pareho kayong maaaring maging regular na kaibigan noon. Panipi, talagang isinasaalang-alang ni Zeno ang lahat para kay Gerald. Tiyak na dahil doon ay hindi maganda ang pakiramdam ni Gerald, na tinatanggihan ng mabuting kalooban ng kanyang matalik na kaibigan. Ano pa, hindi lamang masabi ni Gerald kay Zeno na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya dahil lamang sa siya ay talagang mayaman na tagapagmana. Ang kanilang mabuting relasyon ay maaaring mapunta sa shambles. Doon at pagkatapos, wala nang ibang pagpipilian ang nakikita, simpleng ngumiti si Gerald sa pagbitiw sa tungkulin. Sige, bibigyan ko na. Napagpasyahan niyang kahit papaano makilala ang dalaga at tulad nang sinabi ni Zeno, hindi pa rin ito malaking bagay. Sa pinakamaliit, tulad ng sinabi ni Zeno, pareho silang maaaring magtapos sa pagiging regular na magkaibigan. Hahaha, naayos naman nun. Sisimulan ko na agad ang pagsasaayos. Ang batang babae na iyon ay nakatira rin sa Seren County. Tingnan natin kung maaari naming ihanda ang pareho. Kayong maghanda sa pananghalian ngayon. Masayang sabi ni
Sienna. Matapos ang kanilang agahan, sinabi ni Sienna kay Gerald na bumalik at magpalit ng isang bagay na mas masarap upang maghanda para sa kanyang blind date. Hindi masyadong nagtagal matapos umalis si Gerald sa tindahan ni Zeno, nakatanggap siya ng tawag mula kay Zack. Kabanata 477. Ito ay tungkol sa pendant ng Jade. Nagawang makipag-ugnay ni Zack sa isang luma, bihasang eksperto sa isang Jade Antigong kalye sa Seren County. Siya ay tila sikat sa lokal na lugar. Ano pa, nasabihan din siya na ang matandang Panginoon ay minana ang kanyang pagkagaling mula sa kanyang mga ninuno. Ito ay perpekto dahil kailangan ni Gerald ng isang bihasang taong katulad nito upang makatulong na makilala at ma-appraise ang naturang isang sinaunang Jade. Napagpasyahan ni Gerald na hahayaan niya ang matandang Panginoon na makapunta sa pagtukoy at pagtasa muna sa pendant ng Jade. Kung hindi niya magawa, hahanap lang si Gerald ng ibang mga master ng Jade mula sa buong bansa noon. Kung sabagay, kung kahit ang Dean ay walang alam tungkol sa pagkatao ni Zori McHammer, paano pa malalaman ni Gerald ang tungkol sa kanya? Ang tanging pahiwatig niya lamang sa Jade pendant na ito, at naintindihan niyon ni Gerald. Orihinal, nais ni Zack na samahan si Gerald upang makilala ang Panginoon. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng ama ni Gerald na mas kaunti ang nakakaalam tungkol sa Zori McHammer, mas mabuti. Bilang karagdagan, si Zack ay naging abala rin ngayon kaya tinanggihan ni Gerald ang kanyang alok. Kung sabagay, nagkataon ding nalaman ni Gerald ang kalyeng iyon. Ang Antigong kalye ay hindi masyadong malaki at may ilang mga tindahan lamang na nagbebenta ng Antigong porselana doon. Si Zack, ang pagiging profesional niya, ay inayos ang pagpupulong ni Gerald sa matandang Panginoon. Dahil doon, ang masisilbing matandang lalaki na may mahabang balbas na puti ay naruroon na. Naghihintay kay Gerald sa oras na makarating si Gerald sa kanyang tindahan. Ginoo Crawford, akala ko, ang pangalan ko ay Matthew Zix. Panipi. Sabi ng matanda habang nakangiti kay Gerald. Kumusta, G. Zek, isang kasiyahan na makilala ka. Dumiretso tayo, sa negosyo, hindi ba? Kita nyo, nais kong makipagkita sa iyo ngayon. Dahil kailangan kita upang matulungan akong makilala at masuri ang isang pendant ng Jade. Nais kong malaman kung gaano talaga ito katanda at kung maaari, kung saan nagmula rin ito. Talaga, mas maraming mga detalye ang maibibigay mo sa akin, mas mabuti. Sabi ni Gerald habang maingat na ipinakita ang pendant sa Jade sa matandang Panginoon. Nang makita ni Matthew ang pendant ng Jade, nagulat siya ng bahagya. Maingat na dinampot ang pendant, dinilat niya ang kanyang mga mata nang mailapit niya ito sa mukha niya. Para siyang bihasang eksperto, tulad ng sinabi ni Zack. Dapat akong salamat, G. Crawford, sa pagpapahintulot sa akin na makita ang isang pambihirang Jade gamit ang aking sariling mga mata. Sa katunayan, ito ay isa sa mga pinakabihirang uri ng Jade. Ito ay pinakamataas na kalidad. G. Crawford, kung hindi mo ako isiping magtanong, paano mo nakamit ang iyong mga kamay sa Jade na ito? Tanong ni Matthew habang nakatingin kay Gerald na may sobrang interes. Hindi mahulaan ni Matthew para sa buhay niya kung bakit magkakaroon ng isang mamahaling piraso ng Jade sa kanya si Gerald. Mas maaga nang si Gerald ay pinangalanan ng pangalan ni Matthew. Ipinalagay niya na inayos ni Zack ang buong pagpupulong para sa kanya. Gayunpaman, tila naiwanan ni Zack ang totoong pagkatao ni Gerald at nagpapasalamat si Gerald para doon. Sumagot si Gerald, kung paano ko nakuha na hindi ito mahalaga. G. Zix, nagawa mo bang makilala ang mga pinagmulan ng pendant na ito sa Jade? Panipi. Nakikita ko. Patawarin mo ako sa pagiging nosy ko. Gayun din, medyo mahirap para sa akin na kilalanin agad ang mga pinagmulan ng pendant na Jade. Gayunpaman, naalala ko ang pagbabasa tungkol sa isang Jade na may ganoong mahusay na pagkakayari sa isa sa mga notebook na naiwan ng aking mga ninuno. Maginhawa bang iwanan mo ang pendant na ito sa Jade upang maayos kong masuri ito? Kapag nakuha ko na ang impormasyong kailangan mo, ipapaalam ko kaagad sa iyo, sabi ni Matthew. Narinig iyon, inisip ito saglit ni Gerald.
Dahil inayos ni Zack na makilala ni Gerald ang Master, dapat ay may sapat na kakayahan ang Master sa paningin ni Zack. Mabuti na lang, Zix. Inaasahan kong makarinig sa iyo sa lalong madaling panahon, sabi ni Gerald habang tumatango. Medyo nag-chat pa silang dalawa bago lumabas si Gerald sa shop. Ano ang gagawin niya ngayon? Medyo maaga pa para sa kanya na magtungo para sa kanyang blind date. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siyang mag-withdraw ng pera mula sa bangko dahil malapit din ang bagong bahay na binili niya. Nagkataon na dinadala ni Gerald ang kontrata sa kasunduan sa pagbili ng bahay sa kanyang bag upang maaari niyang malinis kaagad ang bayad. Kung sabagay, hindi posible na kumuha ng pautang si Gerald. Gerald, sa sandaling iyon, narinig ni Gerald ang tinig ng isang batang babae na tumatawag sa kanya. Parang nagulat ito. Nang lumingon si Gerald upang tumingin, siya rin ay ikinagulat. Ang mabuting kaibigan ni Leila na si Cindy. Kagagaling lamang niya mula sa panloob na looban. Tila dito siya tumira, nang si Gerald ay napunta sa bahay ni Leila sa unang araw ng araw na iyon, ang napakagandang Cindy ay nag-iwan ng malalim na impression kay Gerald. Masasabi niya na ang batang babae ay napakabait. Dito ka nakatira, Cindy? Nakangiting tanong ni Gerald. Oo, ang nasa loob ay ang aking lolo. Speaking of which, Gerald, bakit ka pa napunta sa shop namin? Nakangiting tanong ni Cindy, habang naglalakad palapit kay Gerald. Cindy, hindi yan paraan upang matugunan siya. Sumangguni sa kanya bilang Crawford. Sigaw ni Matthew na sinundot ang ulo. Mula sa tindahan, hindi masyadong alam ni Matthew ang pinagmulan ng Gerald. Gayunpaman, alam niya na ang taong nag-ayos upang makilala sila ni Gerald ay isang tao na maaaring makipag-ugnay sa parehong mahistrado ng lalawigan pati na rin ang chairman ng National Antiquities Research Association. Para sa isang taong may ganoong pambihirang katayuan upang magtrabaho sa ilalim ni Gerald, alam niya na si Gerald ay hindi isang taong makikipag-usap. Bakit pa mag-inarte ng ganon si Matthew kay Gerald kanina? Iyon ang dahilan kung bakit siya nagulat sa kawalan ng ugali ni Cindy kanina lang. Nako, lolo, ito ay isang bagong kaibigan na nakilala ko kamakailan. Ang pangalan niya ay Gerald at siya rin ang kaibigan ni Leila sa pagkabata. Sagot ni Cindy ang kanyang ngiti na hindi matitinag. Tama na iyan, Zix. Ituon mo lang muna ang trabahong binigay ko sa iyo, sabi ni Gerald habang nakangiti. Kabanata 478. Job. Gayun din, hindi mo pa rin sinabi sa akin kung bakit ka naghahanap para sa aking lolo ngayon. Sinabi ni Cindy, lumalaki ang kanyang pag-usisa. Hindi ito seryoso, napunta lang ako para humingi ng pabor sa kanya. No big deal, sagot ni Gerald. Nakikita ko. Oh, dahil nandito ka na, bakit hindi ka pumasok? Maglalagay ako ng tsaa para sa iyo. Panipi, siguro sa susunod, babalik din ako kahit papaano. Pupunta lang ako sa bangko ngayon upang mag-withdraw ng pera, sagot ni Gerald. Habang nakangiti, anong pagkakataon? Pupunta rin ako sa bangko upang maipasa sa kanya ang cellphone ng aking ina. Sabay tayo, sabi ni Cindy habang palabas ng shop at tumayo sa tabi ni Gerald. Nakayuko lang na tumanggo si Gerald. Ang nais lamang niyang gawin ay umalis ng tahimik pagkatapos iwan ang pendant para kay Matthew upang pag-aralan at ilabas ang kanyang pera. Hindi talaga niya inaasahan ang pagtakbo sa Cindy dito ngayon. Kaya, nakalimutan ng iyong ina na ilabas ang kanyang cellphone. Hiningi ni Gerald na basagin ang katahimikan habang naglalakad sila papuntang bangko. Aba, tama na ang uri. Kita mo, ang aking ina ay maraming mga cellphone. Ang bangko na pinagtatrabahuhan niya ng agarang kailangan upang makaakit ng mga pondo at kapital. Dahil ang aking ina ay isang deputy director at kailangan niyang matugunan ang kanyang mga target, nangangailangan siya ng maraming mga cellphone upang tumawag sa iba't ibang mga customer. Abala lang talaga siya palagi, sagot ni Cindy. Pareho silang nakarating sa bangko hindi nagtagal. Ma, dinala ko rito ang iyong cellphone. Tinawag si Cindy sa isang babaeng nasa edad na tila may hinihintay. Narinig ang boses ni Cindy, niuinggan niya si Gerald at ang kanyang anak.
Salamat Cindy, at sino ito? Tanong ng ina ni Cindy. Kaibigan lang. Ang pangalan niya ay Gerald. Sa palagay ko, nabanggit ko na siya sa iyo noong huli. Siya ang nag-anyaya sa akin na magkaroon ng lutuing pransya sa kanlurang restaurant. Hehe, nagkataon lamang na nagkita kami habang pareho kaming papunta sa bangko. Narito siya upang mag-withdraw ng kaunting pera. Panipi, nakangiting sagot ni Cindy. Oh, kaya ito ang binata. Hindi masama, medyo maganda rin ang hitsura. Pareho kayong lumabas na magkakasama upang maglaro. Panipi, tanong ng kanyang ina. Hindi kailangang maging isang rocket scientist si Gerald upang sabihin na ang ina ni Cindy ay dapat na isaalang-alang na siya ay kasintahan ni Cindy sa sandaling iyon. Ay, hindi naman. Kapag nag-withdraw na ako ng pera upang magbayad para sa aking bahay ay papunta na ako. Panipi, oh, bumili ka na ng bahay. Masayang sabi ng ina ni Cindy. Habang sinabi niya iyon, naalala niya noong sinabi sa kanya ng kanyang anak na babae ang lahat ng nangyari sa gabing iyon. Ang lutuing Pranses ay tila napakamahal at ito ang katibayan na ang binatang ito ay hindi bababasa, may kakayahang pampinansyal. Bumili pa nga siya ng bahay para sa kanya. Sino ang bumili ng bahay? Deputy Director Lacey. Sinabi ng isang mapang-uyam na boses mula sa asol. Sa sandaling iyon, isa pang nasa katanghaliang babae ang lumakad. Sa trio, hindi mapigilan ni Gerald na mabigla nang makita niya kung sino ang nagsalita, ang ina ni Leila na si Leah. Si Leah ay nagtatrabaho din sa bangko, at siya ay isang pinuno at deputy director din. Pareho sila ng ina ni Cindy. Anong ginagawa mo dito, Gerald? Tiyak na hindi niya inaasahan na makikita siya roon. Pumunta ako upang mag-withdraw ng pera. Sinabi ni Gerald na, hindi man lang nag-abala na tugunan siya bilang Tia Leah na, oh, nakikita ko kung paano ito. Hindi man mapakali na batiin ako. Ngayon sa aking pangalan, bakit ka pa mag-abalang subukang magpakitang gilas kung wala ka ng pera ngayon? Panipi, gayon din, maaaring nagsimula ka ng magtrabaho sa isang labor dispatch unit hanggang sa buwan na ito kung nagbayad ka lang. Alinsunod sa napagkasunduan. Alam mo, maraming iba pa na nagbigay ng higit pa kaysa sa mayroon ka. Dahil sa 7,000 dolyar lamang ang naibigay mo sa iyong Tio Jung, maghihintay ka panang medyo matagal bago makuha ang iyong trabaho. Panipi, kinukuha ni Leah ang bawat pagkakataong magagawa niya upang mapalawak ang agwat sa pagitan ng katayuan nila ni Gerald. Deputy Director Tolbert, ano ang pinagsasabi mo? Walang kabuluhan. Tanong ng ina ni Cindy, nagulat. Oh, hindi mo alam. Kaya't kung bakit kausap mo siya. Hulaan ko, hindi rin alam ng mahirap na Cindy ang tungkol dito. Kaya, kita mo, Gerald narito ngayon, panipi, at sa pamamagitan nito, kinuha ni Leah ang pagkakataong ibahagi kung paano naging mahirap ang pamilya ni Gerald. Sinabi pa niya sa kanila ang tungkol sa kotse na ipinagbili niya upang mabili ang kanyang bagong bahay. Naturally, patuloy din niyang binibigyang diin kung magkano ang isang taga-tapas na si Gerald ngayon. Asterisk sick. Halos itulak ko ang sarili kong anak na babae sa lungga ng leon. Napaisip ang ina ni Cindy sa sarili habang kinikilig. Sa sandaling iyon, maririnig ang tunog ng pag-scree ng mga gulong. Habang ang isang kotse ay huminto sa labas mismo ng bangko. Nang lumingon ang 4 na tao upang tumingin, nakikita nila ang maraming mga lalaking nakasuot na tumatakbo sa bangko. Ma, narito ang iyong cellphone. Halika, kunin mo. Panipi, si Leila, Douglas, at ang 2 batang babae mula noong araw, ay pumasok sa bangko, kasama si Leila na tumatawag. Tila ang pangkat ay patungo upang maglaro muli. Sa pamamagitan ng ilang ligaw na pagkakataon, narito sila upang ipasa rin sa kanya ang telepono ni Leah. Gerald, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Leila kaagad nang makita siya. Kabanata 479. Kailangan mo bang tanungin? Marahil ay narito siya upang kunin ang kaunting natitirang pera sa bulsa sa kanyang account sa bangko. Hahaha, marahil kayong lahat ay hindi napansin, ngunit wala man lang siyang pera sa kanyang wallet kahapon. Sabi ni Douglas habang tumatawa. Wala nang ibang sinabi si Leila. Noong mayaman pa siya, hindi niya
May kakaila na mayroon siyang nararamdaman sa kanya. Gayunpaman, ngayon, wala siyang naramdaman para sa kanya. Matapos masaksihan ang lahat ng kanyang ginawa kahapon. Tama iyan. Dumating siya upang mag-withdraw ng pera at si Cindy. Dito ay sumama sa kanya. Sabi ni Leia na siya rin, tumawa. Bahagyang kumuyat ang mukha ni Leila nang marinig ang pangalan ni Cindy. Agad niyang hinayla si Cindy sa tagiliran at sinimulang ikwento sa kanya kung paano siya nasira at baka hinayla niya ito para lokohin ang pera niya. Sa sandaling marinig niya ang lahat ng iyon, tumingin si Cindy kay Gerald nang may balisa na mga mata. Bakit mo ipinagbili ang kotse? Gerald, gayon din, bakit mo ipinagbili ito sa isang mababang presyo? Panipi, taos-puso siyang nag-aalala tungkol kay Gerald. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kung may pagkakataon na dumating sa hinaharap. Sa ngayon, lalabas lang ako ng pag-withdraw ng pera. May appointment ako sa tanghali. Sagot ni Gerald habang nakangiti kay Cindy. Hindi man lang siya nag-abalang tumingin sa iba pa habang naglalakad papunta sa counter. Si Douglas mismo ang naglapit sa mga batang babae sa counter upang mapagmasdan si Gerald. Gusto niyang makita nila si Gerald na nagpapakatanga sa harap ng iba. Gaano karaming pera ang nais mong bawiin, Ginoo? Tanong ng clerk. $70,000. Mangyaring, sagot ni Gerald nang hindi pinapalo ang isang takip mata. 70 ano? Gulat na sabi ni Douglas. Napaatras din si Leila. Ganon din ang nangyari kay Leia at ina ni Cindy na papunta na ulit sa kanilang tanggapan. Natigilan sila at napalingon sa gulat. Sandali lang, Ginoo. Matapos ipasok ni Gerald ang kanyang password at mapatunayan ang transaksyon gamit ang kanyang lagda, nabuhay ang machine sa pagbibilang ng pera. Agad na nawala ang ngiting-ngiti ni Douglas. Ikaw, may pera ka pa ba? Hindi mo nagamit ang lahat upang mabili ang CR na iyon. Nagtatakang tanong ni Douglas. Sinabi ko bang ginamit ko ang lahat ng ito? Sagot ni Gerald. Malamig. Kung gayon, gaano ka talaga manalo? Si Leila naman ang nagtanong. Ang ina ni Cindy at mismong si Leia ay nag-inch pa malapit sa grupo noon. Lahat sila ay nag-aalala ng sabik. Nanalo ako. Tiniyak ni Gerald na panatilihin ang suspense hanggang sa makakaya niya. Karapat-dapat siya kahit papaano. Nang magkaroon siya ng sapat, ngumiti siya at sinabing, sa totoo lang, kalimutan mo. Ito, hindi naman ganun kadami. Hindi talaga kailangang pag-usapan. Ito, panipi, ikaw, isang salita lang ang napangasiwaan ni Leila. Galit na galit, siya, hindi maipasok ni Gerald ang lahat ng pera sa kanyang maliit na bag. Kaya tinanong niya ang isa sa mga staff sa paglilinis doon ng isang itim na bag. Pinasok niya dito ang pera, lahat ng $70,000, at tumanggo ito kay Cindy nang nakangiti bago iniwan ang bangko dala ang bag. Panipi tuldok. Kaya, mayroon pa talaga siyang pera. Sigaw ni Tita Leia, nasalanta. Iyon Gerald, magkano talaga siya nanalo mula sa loto? Nag-aalalang. Tanong ni Leila, di asterisk man lahat. Sa palagay ko ginagawa lang niya ang lahat ng ito. Nagpapanggap lang siyang mahirap sa harapan namin. Douglas ay lampas sa inis sa puntong iyon. Kung tutuusin, nakatanggap lamang siya ng isang malaking sampal mula kay Gerald. Ang lahat ng kanyang mga hangarin na magsaya ay nasa ngayon na. Tungkol naman kay Gerald, dumating siya sa sales office at ang sales girl mula noon ay tiyak na naramdaman ang parehong sampal. Sa isip na natanggap ni Douglas nang ganap na bayaran ni Gerald ang bahay sa malamig at matigas na salapi. $105,000 na halaga ng cash ng sabay-sabay. Ito ay isang malaking boss. Kabanata 480. Sa oras na tapos na ni Gerald ang pag-ayos ng bayad sa bahay. Malapit na sa tanghali at tinitiyak ni Zino na alam ito ni Gerald sa pamamagitan ng patuloy na pagtawag sa kanya. Matapos magmadali pabalik sa kanyang silid sa otel upang magpalit ng ilang mas mahusay na damit, agad na nagtungo si Gerald sa isang restaurant na tinatawag na Johnsbury Bistro. Habang papunta na siya doon, nandoon na sina Zino at Shena sa restaurant. 3 iba pang mga tao ang nasa pribadong silid kasama nila. Ang isa sa kanila ay kasamahan ni Shena habang ang dalawa pa ay ang batang babae na magiging blind date ni Gerald ngayon pati na
rin ang kanyang ina. Ang batang babae ay may mahaba, itim na buhok, at ang kanyang balat ay napakapatas. Parehong delikado at maganda ang hitsura niya. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay nagdidikta ng kanyang pag-uugali habang siya ay tila malamig at ang kanyang ulo ay ibinaba sa karamihan ng oras habang siya ay patuloy na tumingin sa pamamagitan ng kanyang WeChat. Ang kanyang ina naman ay isang mabilog na nasa hustong gulang na babae na may tato na kilay na kamukha ng mga uod. Kinokontra ang kanyang anak na babae, mukhang matibay siya at mabigat pa. Si Gerald ay napakagandang tao, at hindi rin namin siya pinupuri. Alang-alang din dito, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin namin kapag nagkita ka mamaya. Ano pa, nagtapos siya sa isang prestihiyosong pamantasan at medyo gwapo rin siya. Nagsimula na siyang maghanap ng trabaho at narinig kong naglalayon siyang magtrabaho para sa isang pampublikong tanggapan. Huwag hayaang mawala iyon sa iyong pag-asa. Kamakailan lang siya bumili ng bahay sa Seren County. Paliwanag ni Shena habang naghihintay sila, kahit na may pagkagalit si Shena kay Gerald sa mga nagdaang taon. Hindi siya palaging ganoon. Dati ay may magandang relasyon siya sa kanya noong junior high dahil sa palagi niyang nasa paligid si Zeno. Nagsimula lang ang bahagyang puot dahil sa pangyayaring sanhinang pagpapaalis kay Zeno noon. Gayunpaman, ang sama ng loob na mayroon siya para sa kanya ay nawala na ngayon pagkatapos ng mga kaganapan ngayong umaga. Taos-puso siyang nag-aalala ngayon din para kay Gerald, at nais niyang gawin ang lahat para matulungan siya. Aba, gaano kalaki ang bahay na binili niya? Kung mayroon itong mas mababa sa 3 silid, maaari ba itong isaalang-alang na maging isang bahay? Dapat mayroong hindi bababa sa 3 silid tulugan, 2 sala, at 2 banyo. Tanong ng dalaga, habang nakataas ang ulo. Well, hindi mo ba malalaman ito? Tama ang sukat ng kanyang bagong bahay. Haha, sagot ni Zeno. Aba, paano naman ang sasakyan niya? Anong kotse ang minamaneho niya ngayon? Panipi, sa pagkakataong ito, ang kanyang ina ang nagtanong. Ay, wala pa siyang kotse. Ngunit alam mo, ang mga kotse ay hindi gaanong nagkakahalaga ng gaanong pera. Sagot ni Zeno. Ang kanyang ina ay umubo bago sinabi, bueno, kita mo, ang pagkakaroon ng bahay o kotse ay hindi ang pinakamahalagang bagay sa amin. Inaasahan lang namin na siya ay isang matapat na tao. Hindi ko tatanggapin ang isang lalaking mahilig lamang magyabang at magsalita ng malaki. Panipi, oh, makasisiguro ka na ang taong iyon ang pinakamatapat na tao sa planeta. Sama-sama kaming lumaki kaya hindi kami sigurado sa kanyang pagkatao, sagot ni Shena. Habang nag-uusap ang lahat, sa wakas ay binuksan ni Gerald ang pinto at pumasok sa silid. Gerald, nandyan ka lang pala. Dali-dali kayo dito upang maipakilala ko kayo sa kanila. Nakangiting sabi ni Zeno ng simulang ipakilala ang dalawang partido sa isa't isa. Inska ng ina ng batang babae si Gerald mula ulo hanggang paa at maramdaman niya na talaga siyang nagmukha at pakiramdam na parang isang matapat na tao. Huminga siya ng medyo mas madaling malaman iyon. Maya-maya dumating ang mga pinggan at nagkwentuhan ang parehong partido habang kumakain sila ng pananghalian. Alam mo, talagang tinatagal nila ang kanilang matamis na oras upang may hatid ang huling ulam. Pupunta ako at tatanungin sila tungkol dito, sabi ng kasamahan ni Shena nang tumayo ito. Lihim siyang komandat kina Shena at Zeno. Oo, sa palagay ko sasali ako sa iyo, sabi ni Shena. Nagdadahilan si Zeno na pumunta din sa banyo. Bago umalis si Zeno sa silid kasama ang dalawa pa, tinapik niya ang balikat ni Gerald at binigyan siya ng sikretong thumbs up. Senara niya ang pinto ng pribadong silid, naiwan lamang si Gerald, ang dalaga, at ang ina nito sa loob. Nang makita na umalis na ang lahat, pinunasan ng babaeng nasa edad ang kanyang bibig gamit ang isang tuwalya. So, Gerald, di ba? Narinig namin ang tungkol sa lahat ng magagandang bagay tungkol sa iyo mula sa iyong mabubuting kaibigan. Personal kong iniisip na ikaw ay isang matapat na tao. Sabihin mo sa akin, ano ang palagay mo tungkol sa aking anak na babae? Tanong ng babae. Siyempre siya ay matapat. Ito ang kanyang kauna-unahang
Pagkakataon na sumalo sa isang blind date na kaganapan. Ano pa, ang babae ay mukhang labis na mabangis. Wala na rin siyang masyadong nasabi simula nang dumating si Gerald. Hindi siya masama, sagot ni Gerald. Sa sandaling iyon, itinaas ng dalaga ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya sandali. Makalipas ang ilang segundo, nagpout siya bago muling ibinaba ang kanyang ulo na naiinis. F***sick. Anong uri ng ekspresyon iyon? Napaisip si Gerald sa sarili. Hindi niya mapigil ang sampain sa kanyang isipan. Nilinaw ng babae ang lalamunan bago sinabi, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, Gerald. Ang aking anak na babae ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa ilalim ng Dream Investment Group. Nagtatrabaho siya para sa Denco's Production and Trading Corporation. Naniniwala akong dapat mong malaman ang tungkol sa Dream Investment Group, tama. Bilang isang malaking pangkat na may napakahusay na lakas sa pananalapi, alam mo ba kung gaano kahirap para sa isang tao na makapasok sa kumpanyang iyon? Panipi, ang Denco's Production and Trading Corporation. Kung naalala, nang tama ni Gerald, iyon ay isa lamang sa mga kumpanyang sinusuportahan ng Dream Investment Group. Pagkatapos ng lahat, sinusuportahan ng Dream Investment Group ang maraming mga lokal na proyekto at kumpanya na tulad nito. Talagang inaangkin lamang niya na ang kanyang anak na babae ay nagtatrabaho sa ilalim ng Dream Investment Group dahil doon. Ngingitian lang iyon ni Gerald bago bahagyang tumango. Siya ay matapat na iniisip sa kanyang sarili sa sandaling iyon. Medyo normal ang itsura ng babae. Mukha siyang disente at hindi rin masyadong masama ang kanyang pagkatao. Bakit niya binabaan ang kanyang mga pamantayan at nagpo-blind date noon? Interesado sa iyo ang aking anak na babae sapagkat masasabi niya na ikaw ay isang matapat na lalaki. Gusto niyang magpakasal sa isang matapat na lalaki. Gayunpaman, mayroong tatlong ganap na mga patakaran na kailangan mong sundin bago pareho kayong makapag-asawa. Makinig ka ngayon. Panipi, patawarin mo ako. Napatulala si Gerald. Ano ang pangalan ng F***sick na nangyayari dito? Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.